Mabuhay at welcome sa China Breaking News, ang tanging channel na magbibigay sa inyo ng mga balitang mas mainit pa sa nagbabagang gulong ng mga sasakyang pag-uusapan natin ngayon. Noong ika-4 ng Marso, naging viral sa social media ang ilang video na parang eksena sa isang action movie, pero sa kasamaang palad, ito ay totoong buhay na naganap sa Hongzhou Auto City. Isang puting new energy vehicle o yung tinatawag nating e-car na nakadisplay mismo sa loob ng showroom ang bigla na lang nagpasyang mag-dirty kitchen at naglabas ng makapal na usok. Ayon sa mga saksi, ang usok ay biglaang lumitaw mula sa ilalim ng sasakyan habang ang mga tao ay namamasyal at tumitingin ng mga bagong modelo. Ang mga bumbero ay mabilis namang rumesponde at buong tapang na itinulak ang umuusok na sasakyan palabas sa parking lot kung saan doon na itutuluyang nag-ala pyrotechnics at lumiyab ng husto. Ang gusali sa paligid ay malinaw na may mga karatula na nagsasabing Hongzhou Auto City at Hongzhou International Expo Center, kaya walang duda kung nasaan ang sunog. Siyempre, sa Weibo, ang bersyon nila ng Twitter, ay nag-alab din ng mga tanong kung anong brand ba talaga ang sasakyang ito na tinalo pang lighter sa bilis sumindi. Pero ang sagot ng mga kumuha ng video ay simple lang, hindi raw nila pwedeng sabihin dahil baka ma-red flag sila. Sa totoo lang, ang mga electric car at bisikleta na gawa sa China ay parang mga serye ng paputok na naghihintay lang ng tamang panahon para mag-spontaneous combustion dahil sa kanilang mga battery hazard. Kahit anong tago ng gobyerno sa mga ganitong insidente, ang libu-libong kaso ng sunog na nagre-resulta sa pagkawala ng buhay ay sapat na para ipakita ang mapait na katotohanan. Sinasabi sa mga estadistika na sa China, mayroong humigit kumulang 8 insidente ng kusang pagliyab ng electric car araw-araw. Pero kung akala ninyo ay kotse lang ang problema, mas matindi ang banta ng mga electric bicycle o e-bike na halos lahat ng bahay sa China ay meron. Para na silang mga mobile explosives na nakatago sa gitna ng mga tao, parang surprise party na hindi mo gustong daluhan. Noong madaling araw ng Pebrero 23, taong 2024, isang malaking sunog ang sumiklab sa Block 6 ng Mingxiang West Garden sa Nanjing. Ang aksidenteng ito ay kumitil ng 15 buhay at nag-iwan ng 44 na sugatan. Ang mga imaheng kuha ng mga netizen ay nagpapakita ng isang impyernong gumagapang mula sa ground floor hanggang sa 30 palapag. Ang mga sigaw para sa saklolo sa gitna ng naglalagablab na apoy ay talagang hindi masikmura at masakit sa tenga. Pagkatapos ng sunog sa Nanjing, ang mga opisyal ay mabilis na nagturo ng sisisihin. Ang sunog daw ay sanhi ng mga e-bike na China Charge sa loob ng building. Sabi ng mga eksperto, ang mga fire door daw sa mga high-rise building ay hindi gumana kaya kumalat ang usok na naging dahilan ng maraming namatay. Pero pansinin ninyo, iniwasan nilang pag-usapan ang tunay na problema, ang panganib ng mga baterya ng mga e-bike na iyon. Mula ng agresibong isinulong ng Chinese Communist Party ang mga e-car at e-bike dahil eco-friendly daw at magaan sa bulsa, naging paboritong transportasyon na ito ng mga tagalungsod. Sa katunayan, umabot na sa 300 at 50 milyong e-bike ang nasa China ngayon at sila ang numero 1 sa buong mundo sa paggawa nito. Pero gaya ng mga e-car, ang paggamit ng mga substandard na baterya ay naging sanhi ng madalas na sunog. Ayon sa data ng kanilang firefighting department, mayroong 18,000 na iulat na sunog ng e-bike noong 2022 na mas mataas ng mahigit 20% kaysa noong nakaraang taon. Noong 2023 naman, umakyat pa ito sa 21,000. Isipin ninyo, gaano ba katindi kapag ang baterya ng e-bike ang nagliyab? Mula sa usok hanggang sa pagsabog, halos segundo lang ang bibilangin mo. Sa isang video sa garahe, may isang e-bike na China Charge, biglang nagbuga ng makapal na usok at sa loob lang ng 3 hanggang 4 na segundo, naging fireball na ito. May isang lalaki ring kapaparada pa lang ng kanyang e-bike, biglang umusok at sumabog agad. Wala man lang siyang pagkakataon na ilayo ang kanyang sarili o ang sasakyan. At huwag ninyong isiping dahil sa init ng araw kaya ito nangyayari, dahil ang lalaking ito ay naka-jacket pang winter, kaya ang teorya ng overheating dahil sa panahon ay out of the window na. Sa isa pang kaso, isang garahe na imbakan ng mga e-bike ang nasunog at mula nang makita ang unang usok hanggang sa pagsabog, hindi man lang umabot ng 4 na segundo. Wala talagang oras para tumakbo. May 2 lalaki pa ngang sinubukang isakay ang e-bike sa elevator. Pero buti na lang at mabilis silang nakalabas bago ito tuluyang sumabog sa loob ng maliit na espasyo. Kapag ang baterya ng e-bike ay nagliyab, asahan mo na sa loob ng 5 segundo ay sasabog na ito. Sa loob ng 30 segundo, ang usok ay lalamunin na ang buong kwarto at koridor.
Pagkalipas ng 90 segundo, ang temperatura ay aabot na sa 200 degrees Celsius at ang mga nakalalasong gas ay mabilis na aakyat sa mga hagdanan. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit maraming namamatay sa mga sunog na ito sa China. At ano ang laging sinasabi ng media at mga eksperto roon? Palagi nilang sinisisi ang mga user. Sinasabi nilang kasalanan daw ng mga tao dahil nagmo-modify sila ng e-bike o kaya naman ay mali ang paraan ng pag-charge o kaya ay luma na ang mga kable. Si Joe, ang Secretary General ng isang sangay sa China Urban Transportation Association, ay nagsabi pa na mahigit 80% ng mga insidente ay dahil sa illegal modifications at overnight charging. Talagang bulag-bulagan sila sa katotohanang substandard ng mga bateryang ginagamit nila. Pero teka, totoo nga ba na modification lang ang dahilan? Ang data mismo mula sa Beijing Fire Department noong Pebrero ngayong taon ay nagsasabing sa 33 sunog ng e-bike noong Enero, 13 ay nangyari habang tumatakbo ang sasakyan, 15 ay habang nakaparada at hindi China charge, at 5 lang ang nangyari habang China charge. Ibig sabihin, kahit hindi mo ginagalaw o China charge ang e-bike mo, may sarili siyang isip na magliyab. At ang mas nakakatakot, kasama rito ang mga sikat na brands tulad ng Yadea, Aima at Luyuan. Kaya huwag kayong pakasiguro na kapag branded ang e-bike ninyo ay ligtas na kayo. Sa halos 400 milyong e-bike na umiikot, parang naglalaro ng Russian roulette ang mga mamamayan doon. Sa isang video clip, may isang lalaking nagsabi na dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang kalidad ng produksyon ng mga baterya. Pero sa China, kapag may nangyaring trahedya, ang mga ordinaryong mamamayan ang laging sumasalo ng bigat ng mga mahigpit na regulasyon at lugi. Pagkatapos ng sunog sa Nanjing, biglang naglinis ang mga autoridad. Tinanggal ang lahat ng e-bike sa mga gusali, naglagay ng mga bakod at ang mga kalsada ay napuno ng mga hinilang e-bike. Isang babae sa video ang nagpahayag ng kanyang pag-aalala dahil hindi na mahanap ng mga tao ang kanilang sariling bisikleta. Ang tanong ng mga residente, saan na kami papark? Saan na kami magcha-charge? Parang sinabi na lang sa kanila na iwan nyo muna dyan, problemahin na lang natin sa susunod. Ang sunog sa Nanjing ay nagdulot ng higit sa 100 milyong yuan na pinsala at ngayon ang usapan ay kung sino ang magbabayad. Ang mga eksperto muli ay itinuturo ang mga may-ari ng e-bike dahil nagpark daw sa hallway at ang property management dahil hindi nagbantay ng maayos. Pero wala pa ring opisyal na pag-amin na ang ugat ng sunog ay ang palpak na baterya dahil sa takot. Maraming lokal na gobyerno ang nagbawal na sa mga e-bike sa loob ng mga residential areas. Inutusan ng property management na gumawa ng mga dedicated parking sheds na may centralized charging stations. Sinasabi ng mga insider sa industriya na ito raw ang pinakaligtas at pinaka-economical na solusyon. Pero ang mga netizen hindi kumbinsido. Sabi nila, napakaraming e-bike pero napakakaunti ng charging stations at ang mahal pa ng singil. Sa Shenzhen, ang bayad ay 1.5 yuan kada oras. Para sa isang standard na 72-volt na baterya na kailangang i-charge ng 7 hanggang 8 oras, aabot ito ng 10 yuan. Para sa mga taong sumasahod lang ng 3 hanggang 5,000 yuan kada buwan, malaking bawas ito sa budget. Dati raw ay 1 yuan lang para sa 4 na oras pero ngayon ay parang ginto na ang presyo ng kuryente sa mga station na ito. At heto ang punchline, ang centralized parking at charging ay parang buffet para sa apoy. Kapag ang isang e-bike ay nagliyab, damay-damay na ang lahat. Noong Pebrero ng nakaraang taon sa Jiangsu Province, isang e-bike lang ang nag-apoy pero sa loob ng 4 na minuto, 70 e-bike ang naging abo. At sino ang magbabayad? Dito sa Beijing, sa Chaoyang District, ganyan din ang nangyari. Sabi ng isang matandang babae sa video, pinagbawalan silang mag-park sa taas at pinapunta sa designated area tapos nung nasunog ang motor niya dahil sa e-bike ng iba. Ang sabi ng management ay singilin niya raw yung may-ari ng e-bike na nagsimula ng sunog. Ayon sa fire department, ang may-ari nga ng nag-apoy na e-bike ang dapat magbayad sa lahat ng iba pang may-ari ng sasakyan. Pero paano mo mapapatunayan kung ang baterya ba o ang sasakyan ang may depekto kung abo na ang lahat? Maraming tao ang galit na galit dahil sumunod naman sila sa utos na doon mag-park para sa safety. Pero nung nagkasunog, naghugas kamay na ang mga otoridad. Parang sinabihan ka na itago mo ang gamit mo rito para safe. Tapos nung nanakaw, sasabihin sa iyo, problema mo na yan. Ang problema ay mali ang diagnosis sa simula pa lang. Ang baterya na madaling magliyab ay delikado kahit saan mo pa i-charge. Hindi ba dapat ang kalidad ng baterya ang ayusin? Ang alaala ng sunog sa Nanjing ay sariwa pa.
Pero noong Pebrero 27, may bago na namang insidente sa Shandong. Kahit hindi China charge ang e-bike, bigla na lang itong sumabog sa hallway ng isang residential building. Maririnig sa video ang nakapangingilabot na sigaw ng isang babae habang ang apoy ay mabilis na lumalamon sa ground floor. Ang mga insidente ng pagsabog ng e-bike ay naging pangkaraniwan na lang sa China noong Pebrero lang. Hindi bababa sa 28 sunog ang naitala sa Beijing, pero ang mga balita sa state media roon, palaging pampalubag loob ang sinasabi. Isang komentarista mula sa Global Times ang nagsabi na hindi raw pwedeng sisihin ang mga user o ang management dahil sadyang mahirap daw ang urban planning sa mga siksik na lungsod. Dagdag pa niya, wala raw bansa sa mundo ang may karanasan sa ganitong komplikadong problema. Sa madaling salita, ang mensahe niya ay mahirap ang problema, walang dapat managot, at tiis-tiis muna tayo habang nag-e-eksperimento kami. Pero diretsong sagot ng mga netizen, naliligaw kayo ng landas. Ang usapin ay ang kalidad ng teknolohiya ng baterya, hindi kung saan ito China charge. Dapat daw ayusin muna ng mga pabrika ang kaligtasan ng lithium batteries bago maglabas ng mga e-bike. Pero dahil sa utos ng gobyerno na gumamit ng domestically produced lithium batteries para sa environmental protection, napipilitan ang lahat na gumamit ng mga produktong madaling mag-spontaneous combustion. Ang lithium batteries ay kilalang mahirap apulahin kapag nag-apoy na. Isang halimbawa ay nung may nagliyab na e-bike, mahigit 20 fire extinguisher na ang ginamit ng mga residente, mula dry powder hanggang water-based, pero ayaw pa ring mamatay ng apoy. Sumisigaw na ang mga tao sa takot, akala nila patay na ang apoy, pero muli itong liliyab hanggang sa dumating na ang mga profesional na bumbero. Doon pa lang ito tuluyang naapula. Maliban sa milyon-milyong e-bike, ang China ay mayroon ding mahigit 20 milyong new energy vehicles o mga e-car. Walang nakakaalam kung kailan ang mga sasakyang ito habang tumatakbo, nakaparada o China charge ay magiging mga mitsa ng kamatayan. May isang CCTV footage sa isang centralized charging station para sa mga e-car kung saan makikita ang isang kotse na naglalabas ng itim na usok. Pagkalipas ng ilang segundo, lumaki ang apoy at nadamay ang katabing truck. Mukhang may tao pa sa loob ng truck dahil gumalaw ito, pero dahil sa bilis ng apoy, hindi sigurado kung nakaligtas siya. Ang buong insidente ay tumagal lang ng 4 na minuto at wala man lang empleyado o bombero na nakita sa paligid para tumulong. Ayon sa ilang dating empleyado sa mga pabrika ng e-car sa China, mayroon silang malalaking water tank na sadyang ginawa para ilubog ang buong sasakyan kapag nagliyab ang baterya nito dahil wala raw talagang epektibong paraan para patayin ang apoy ng lithium battery kundi ang lunurin ito sa tubig. Pero ang mga ordinaryong mamamayan, wala namang dambuhalang timba ng tubig sa bulsa nila. Ang ilang netizens ay nagtatanong, bakit kailangang ipilit ang isang produktong napakamahal, hindi ligtas at kaduda-duda ang kalidad? Sino ba ang nasa likod ng agresibong promosyong ito? Sinasabing ang pagdami ng mga e-bike ay dahil sa pagbabawal ng gobyerno sa mga motorsiklo. Dahil bawal ang motor, ang tanging legal na opsyon ay e-bike. At dahil sa mga bagong standard, kailangang magaan ang timbang nito kaya lithium battery ang ginagamit. Pero dahil hindi pwedeng itaas ang presyo ng sobra, tinitipid ng mga manufacturer ang gastos sa paggawa. Kaya ang resulta ay mga bateryang parang granada. Ang pagkamatay ng mga ordinaryong tao at pagkasira ng kanilang mga ari-arian ay tila hindi sapat para pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang kaligtasan. Ayon kay Jiang Jianping, isang commentator mula sa Jiangsu Province, kahit na sunod-sunod ang sunog, wala kang maririnig na matinong tugon mula sa gobyerno. Sa halip na solusyonan, pinatatahimik nila ang media. Ang mga balita tungkol sa tagumpay ng kanilang firefighting departments ay madalas na naglalaman ng mga estadistika na hindi sinasadyang nagpapakita ng tunay na panganib ng mga e-vehicle. Kaya ang mga artikulong ito ay mabilis na nagiging 404 not found sa internet. Ayon naman kay Shen Kunai, ayaw aminin ng gobyerno ang ugat ng problema dahil itinataguyod nila ang new energy industry hindi lang sa loob ng bansa, kundi sa buong mundo. Kapag nalaman ng lahat na delikado ang mga produktong ito, hihina ang benta nila at madadamay ang kanilang exports. Bukod sa pagbebenta sa sariling bansa at pakikipagkumpetensya kay Tesla, sinusubukan din ng CCP na itambak ang kanilang mga e-car at e-bike sa international market sa pamamagitan ng mga state subsidies o tulong pinansyal mula sa gobyerno.
Sa ngayon, ang Europa at Amerika ay nagsisimula na ring maglagay ng mga harang laban sa pagdump ng mga Chinese e-vehicles dahil sa national security at para protektahan ang kanilang sariling industriya. Pero base sa mga ulat, ang usapin ng kaligtasan ng mga sasakyang ito ay hindi pa gaanong nabibigyan ng pansin sa ibang bansa. Kaya sa mga kababayan nating nagnanais bumili ng mga murang e-bike o e-car, siguro ay mainam na mag-isip-isip muna. Mahirap na ang magkaroon ng hot ride na literal na nagbabaga sa gitna ng traffic. Hanggang dito na lang muna ang ating balita mula sa China Breaking News. Manatiling gising at laging mag-ingat sa mga gamit na baka may sariling planong magfiesta